Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, suspended Bamban Mayor Alice Guo posibleng maharap sa election-related offense ayon sa COMELEC. 6 na katao sinampahan ng reklamo kaugnay ng Wata Wata Festival. Isang provincial bus inararong ilang concrete barriers sa EDSA Guadalupe Bridge. 2 hanggang 3 bagyo posibleng pumasok sa bansa ngayong Hulyo. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Maghahain ng kaso ang Commission on Elections sa COMELEC ng election-related offense kay suspended Bamban Mayor Alice Guo. Ito'y matapos ibunyag kamakailan ng National Bureau of Investigation na nagmatch ang fingerprints ng alkalde at ng isang Chinese na si Go Huaping. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, posibleng maharap sa mga kasong misrepresentation, perjury at falsification of documents si Guo. Matatandaang naghain ng Certificate of Candidacy si Guo sa pagkaalkalde ng bayan ng Bamban, Tarlac noong 2022 elections at lumagda ito sa COMELEC na isa siyang Pilipino at hindi isang immigrant sa isang bansa. 6 na katawang sinampahan ng reklamo matapos umano silang magdulot ng perwisyo sa mga dumaraan sa kasagsagan ng pagdiriwang ng Wata Wata Festival ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora ngayong araw. 6 sa mga ito ay kinasuhan noong mismong araw ng kapistahan, isa na rito ay sinasabing naghagis ng muriatic acid. Personal namang sinamahan ni Zamora ang isa sa mga biktima na si Eustaquio Rapal na nagsampa ng unjust vexation, malicious mischief at slander laban sa suspect na nakuhanan sa CCTV ng Barangay Batis. Tinatawagan din ng pansin ng alkalde ang iba pang biktima na magsampa rin ng kaso. Noong June 24 nang idinao sa San Juan ang taon ng Wata Wata Festival bilang pagbibigay pugay kay Saint John the Baptist. Bahagi ng selebrasyon ang pagbubuhos ng tubig, ngunit marami ang naabala at dismayado sa ginawa ng ilang residente. Bilang tugon, sinabi ni Zamora na magpapatupad ng adjustment ang city government sa susunod na selebrasyon, kabilang ang paglalaan ng basaan zones kung saan lamang maaaring magbuhos ng tubig. Isang pampasaherong bus ang sumadsad at inararo ang ilang concrete barriers sa EDSA Guadalupe Bridge nitong Lunes ng madaling araw. Ayon sa investigasyon, nakaidlip umano ang driver ng provincial bus dahilan upang mabangga ang 2 concrete barrier na nasa center island ng EDSA Main at Service Road. Patungong Cubao Terminal ang bus na galing pang Bicol nang mangyari ang aksidente dakong 4:30 kaninang umaga. Wala namang nasaktang pasahero sa aksidente na agad ding inilipas sa isang bus. Samantala, nabagsakan naman ng debris mula sa aksidente ang isang motorsiklo na ikinabasag ng harapang bahagi nito. Hindi naman nasugatan ng driver ng motorsiklo, gayon din ang sakay nitong pasahero. Hindi bababa sa 2 hanggang 3 bagyo ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong buwan ng Hulyo ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Dagdag pa ng ahensya, nasa 3 bagyo rin ang inaasahan sa Agosto hanggang Oktubre. Sinabi naman ni PAGASA Weather Specialist Grace Castañeda, patuloy ding makakaapekto sa panahon ng easterlies o warm wind mula sa Pacific Ocean. Magdadala ito ng pag-ulan sa Davao Region habang asahan naman sa nalalabing bahagi ng bansa ang malaking posibilidad ng isolated rains lalo na sa hapon at sa gabi. Sa ngayon ay wala pang namomonitor na bagyo o low pressure areas sa labas ng PAR, bagamat asahan ng thunderstorm sa Metro Manila at sa malaking bahagi ng Luzon. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.